Sa dialogo sa Department of Foreign Affairs at isang komite ng Senado, nilinaw ng Chinese Embassy na hindi nito minasama ang isang resolusyon ng Senado para kondenahin ang ilan nilang pahayag. Gayunman, nasaktan niya sila sa paggamit ng caricature ni Chinese President Xi Jinping ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Magkasunod na dumating sa isang hotel sa Senate Foreign Relations Committee Chairman Erwin Tulfo at DFA Secretary Teresa Lazaro para sa pulong kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan. Ang DFA ang nag-ayos ng pulong matapos magsabi ang Senado na handa itong makipag-usap sa Chinese Embassy. Lampas isang oras ding nagtagal ang pulong. Maliwalas ang magkabilang panig paglabas. How was the meeting? Was productive? Friendly? Candid. Okay. Candid and constructive. It was very productive and fruitful. Nangyari ang pulong sa harap ng palitan ng mga maanghang na salita sa pagitan ng ilang mga taga-Chinese Embassy at ilang opisyal ng Pilipinas. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, nirerespeto ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan, ang konstitusyon at demokrasya sa Pilipinas. Nagsimula ang iringan ng Pilipinas at China nang ireklamo ng Chinese Embassy ang paggamit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ng caricature ni Chinese President Xi Jinping sa isang speaking engagement. Ang sagutan ng dalawang panig na uwi na sa pag-i-issue ng Senate resolution na kumukondena sa mga naging pahayag ng Chinese Embassy. Ayon kay Ambassador Jing, prangka ang kanilang naging pag-uusap. Sabi ni Tulfo, nasaktan daw ang embassy sa paggamit ng caricature ni Xi. Pero hindi naman daw nito minamasama ang inilabas na resolusyon ng Senado. We have a very frank conversation with each other. Okay. We all agree to continue high dialogue with each other. Okay. Keep the communication level. How about That's very important. Yun nga lang, nasaktan daw sila. The ambassador was saying like he respects, hindi naman niya pwedeng kontrolin yung Senado, he respects what we did, yung resolution na we made. Okay. Yung karapatan natin. Dagdag pa ni Tulfo, wala naman daw nabanggit na mag-tone down o maging mas mahinahon sa mga pahayag. Well, he can dictate us because it's in our constitution. Yes, sir. Oh. Sabi naman niya, we respect the constitution. So, yeah, yun nga lang daw na, I hope you understand. Sabi niya, we were hurt. Okay. Kasi daw, yung mga ibang leaders niya sa Thailand, makukulong ka daw pag sabi ka na masama. Sabi ko sa atin naman, sabi ko, we're a democratic country. Sabi ko, yung mga leader nga namin, sinusunog pa yung mga effigy nila. Correct. Sabi ko, we don't complain, our leaders don't complain. Pero bukod sa isyu ng bangayan, pinag-usapan kung paano mapabubuti ang relasyon ng Pilipinas at China. Ayon kay Tulfo, sa Marso inaasahang magkakaroon ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Coast Guard ng China at Pilipinas. Kapag yung magkasakitan, yun yung Paano yun, sir? TOR? Parang TOR? cooperation. Okay. Clean up, search and rescue, Okay. patrolling the West Philippine Sea. Pero ang mas mabigat, gusto raw ni Jing na matapos na sa wakas ang hindi mabubuong Code of Conduct o COC sa South China Sea na magtatakda ng mga proseso kung paano ang magiging galawan sa pinag-aagawang lugar ng mga bansang may claim doon. Sumala din daw sa Marso, magkakaroon ng dialogo hindi lamang sa China kundi sa iba pang claimant countries sa West Philippine Sea tulad ng Malaysia, Brunei at Vietnam. Gusto niya matapos kagad yung COC, Code of Conduct. Yung doon sa COC, pag na-implement by December, They committed? by December, yung COC. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, iniulat niya ito sa All Senators Caucus at posible raw na mas maraming senador ang makadialogo ng Chinese Embassy. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.